Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan, it's all about another Marcos. Kung yung previous vlog natin ay about President Bongbong Marcos and his counterparts about sa Germany, no? Ito naman, another Marcos na nagtatatalak, no? Kasi kung ano-ano na pong napapansin niya. Ito ay walang iba kundi sino? Ayan po, si Senadora Amy Marcos. Ngayon po, napakaingay niya. Una, doon sa charter change. No? Talagang against siya dyan. Ayaw niya. No? Kung meron tayong pagkakataon, maibablog po natin yan. Bibigyan po natin ng content. Yang mainit na usapin kasi yung isa kong vlog dyan na ayaw nyo yata tungkol sa chacha. Ang gusto nyo, salsa. Kokonti lang po nanood. Okay lang yan. No? Yan ang mainit na usapin ng mga mambabata. Sila po ay nag-aaway-away dyan. Kanya-kanyang opinion, merong pro, merong anti-chacha. Okay? Pero itong Senadora Amy, meron po na naman siyang napansin. Meron na naman pong pumasok na report sa kanya ayon sa kanyang reliable sources. No? Mukhang totoo naman. Pero bago natin banggitin yung latest na ngaw-ngaw niya, at least siya hindi tamilmil, hindi tulad nito. Talagang naiisisingit pa ito, no? Okay. Tayo po yung magbibigay-pugay muna sa ating mga channel members, followers, subscribers, nagla-like and nagsusubscribe ng ating nagsishare ng ating mga videos. Maraming salamat po sa inyo and may God bless you all. So kung maalala nyo, si Senator Amy, sa akin lang pong opinion ha, wala po sanang magagalit. Siyempre, si Senator Amy, may trauma to. May trauma yan. Kaya para siyang paranoid. No? Parang may PTSD si Senatora Amy Marcos pagdating sa mga Amerikano. Given the history that na ginawa ng mga Amerikano on the time nung 1986 na sila po ay ginoyo, niloko ng mga American government. Kasi 'di ba nung nagkakagulo na, sabi sa kanila, ang pagkakaalam nila, pupunta lang sila diyan kung saan sila ay maglalangoy sa dagat, magbi-beach party. Sabi niya nga, 'di ba sa kwento niya, kami, beach outing kami. Yung pala pinunta kami sa Hawaii. Baga, 'di ba, napanood nyo naman siguro yung pelikula ng direktor na Pandak, no? Na super suporta nitong si Amy Marcos. Ayun, yun yung historya ni Amy base sa kanyang first-hand account. Amerikano ang nanggoyo, ng denggoy, ng budol sa pamilya Marcos noon. Kaya sila tinakas papuntang Hawaii. No? Kaya sa akin pong opinion lamang, dahil sa pangyayaring yon, malaki ang galit ni Senatora Amy Marcos. Pero prior to that, sinabi niya rin niya nung kabataan niya, talagang kasama na siya mga nagpro-protesta against the Americans' presence in our country. No? Nadinig ko yan na parang meron yata siyang noon, no? Na talagang kasama siya. Kaya galit na galit nga yung tatay niya sa kanya. Parang sumasama ka diyan sa mga protesta na yan. Talagang ditong makikita nyo bakit. Kasi itong latest report na nagmula sa kanya, binalita niya, ang mga Americans ay strike 3 na sa kanya. Kung baga sa larong baseball, strike 3, you're out. 'Di ba? Kayo po, mga nakakaalam ng larong baseball. Strike 3, you're out. Di ang galing na picture ni Senatora Amy. Yung kanyang mga pitch na binabato, no, against the Americans ay hindi po makounter ng mga Amerikano. So mag-background tayo, no? Hinanap ko po yan. Bakit ko nasabing strike 3? No? Sa akin lang opinion, ha? Okay. Unang-una, naalala nyo yung Afghan refugees? 'Di ba yung nagkakagulo noon sa Afghan, sabi ni
Sabi ng US government kay Pangulo, baka naman pwede mong ipapasukin itong mga Afghan nationals na ito sa inyong bansa, maging refugee, di ba? Highly contested nga yan. Oh, eto po. Ano sabi dito ng Inquirer? Background muna tayo ha. June 10, 2023 article sa Inquirer.net. Jaime Marcos, bear PH US deal on Afghan refugees. O sabihin nyo daw po yung katotohanan during that time, no? Kasi ang dami pong report noon, lalo na si DFA Secretary Romualdez dito, na sinasabi, wala pa naman usapan. O, ano sabi ng Pangulo? Wala pa. Ano pa lang namin, pinag-uusapan pa lang. Do, diba? O, pero mainit na mainit si Senatora Jaime. Ano sabi niya? Senator Jaime Marcos said her brother's administration had, past tense na, had agreed to a supposed discrete plan, parang covert operation ito, to grant a request by the United States to provide a safe haven in the Philippines for Afghans suspected to be American spies who fled their Taliban-led country. Ayan ang sinabi ni Senadora that time. The eldest sibling of President Marcos said she have obtained information that the President Management Staff, yung PMS, held a meeting on June 7 with representatives of various states agencies after the U.S. government allegedly asked the Philippines to extend special immigration status to a group of Afghans. So, ang sabi dito ni Senadora, allegedly, na nagre-request ang US government na i-extend pa yung visa ng mga special immigrants group. Baka yung mga yan ay mga suspected American spies. Yan yung mga ano ni Madam Jaime noon. Siyempre, tayo na matatakot yan. Ayaw natin ng ganun. Diba? Yung nangyari sa Marawi, yung mga spies na yan, mga terrorist na yan, no? Natatakot tayo. Yun yung mga impo-impo noon ni Senatora. Ito pa sabi niya, there's a lack of transparency in the present case. O, di ba? I think nagpa-ano pa yata to. Hindi pa po ba siya Senate hearing o naglabas lang siya ng Senate resolution, no? Ito. This evident intent of the PMS to withhold from the public any information pertaining to the request of the US and the approval thereof by the Philippine government brings into question the real nature of such request and approval. Yun ang nilagay niya sa Senate Resolution ng 651. Hindi po ba? Oh. She called on National Security Advisor Eduardo Año and Defense Secretary Gibo Teodoro to look into the matter. Oh, ayan. Pero hindi niya alam na yung kanyang kalabaw na si Duterte nag-welcome din ng Afghan asylum noong 2021. Diba? Talagang chinachastise niya. Wala siyang pakialam. Siyempre, siguro in spirit of yung siyempre, kinakailangan hindi porket kapatid ko ang Pangulo, ayon na lang ako sa decision niya. No? Hindi naman. Ganun talaga. No? Ginagampanan niya ang kanyang pagiging mambabatas na talagang kontrang-kontra sa kanyang kapatid. Okay? So, eto po yan background lang natin. Pangalawa, eto, no? After nung Afghan, no? I think wala na yata nangyari diyan sa Afghan na yan Ano bang latest update diyan, no? Natabunan na yata. After niyan, eto naman, may pumasok na namang balita sa Philippine News Agency, no? Talagang paranoid po siya, no? Talagang meron siyang radar dito sa mga activity ng mga Amerikano sa ating bansa. Ito. Jaime Marcos, 6 probe on US military plane landing at NAIA. Kasi nga po, in relation po ito doon sa baka may mga lamang Afghan nationals yan na hindi natin alam. Di po ba? Ayan. Senator Jaime has filed a resolution seeking to probe the alleged uncoordinated activity of a U.S. Air Force Boeing C-17 plane that landed at the NAIA. In her Senate Resolution 667, another resolution, SR 651, SR 667. The chair on foreign said, the inquiry will discuss the U.S. military possible violation of the Visiting Forces Agreement. Quote,
No prior advisory on the Flying Elephant's arrival. Flying Elephant talaga kasi Dumbo yan, laki. Arrival reached the Airport Integrated Command and Control Center, TEA. This raises question of sovereignty, not just air travel safety. O, di ba? Parang ano lang to. Katulad ng China. Siya po ang pulis pagdating sa US activities sa ating bansa. Ayan, talaga. Ayan di ba? Oh, nag-cite pa siya kung ano-ano daw nababiolate ng US diyan sa Visiting Forces Agreement. Okay? So makikita nyo, strike 2. Strike 2 na yan. O, eto pa, oh. Sabi niya, dagdag lang natin to sa Inquirer.net nung July 10. IME, questions, covert or covert US military flights in PH. Covert operation daw po yun. Talaga naman si Madam Amy, talagang galit na galit sa China. Sa China. Sorry naman. Galit na galit sa US, hindi pala China. Alam mo naman, kung sino yung kakampi ng kanyang puon, dun siya. Di po ba? Ano sabi ni Duterte? Senatora Amy, supporter ka ni Duterte, di ba? Ano sabi ni Duterte? Then, he will wait for you to perdition. Yung perdition, di ba? Sabi ni Pulong, dadalhin kayo sa perdition. Di ba? Ayan. Ngayon, dahil nga po daw dun sa US military plane na walang pahintulot si Flying Elephant Dumbo, no? Parang naghahari-harian ang Amerika sa Pilipinas, mistulang sila na ang may-ari ng Pilipinas. Kaya sabi ni Amy, I am still here. No way. Even though my brother, si ading ko ang presidente, no way. No? I will still be your number one critic. I will still be your number one radar. Hindi basta-basta kayo, no? Hindi porket umalyado ang kapatid ko sa inyo, ako hindi. Kasi iba yung kaalyado ng aking puon. Nadadalin siya sa perdition. Di ba? Talagang anti-US talaga si Amy. Pero wag ka. Nagpunta yan dito. Diba? Tingnan nyo, may video siya dyan, may vlog siya dyan, nagpunta siya dito. No? Okay lang. Pag sila, i-microscope natin sila sa Pilipinas. Kasi nga, diba, ang sabi nila, ang US ay intrimidida. Ang US ay warmonger. Diba? Sabi rin yan nung si Boy Akla. Si Boy Girl, diba? Dinala mo, Pangulong Marcos! Ang Pilipinas sa gera, umalis na tayo, pumunta na tayo ng Thailand. Gago! Ba't mo kami papupuntahin ng Thailand? Ano, para magpa-sex change? Tatanong lang. Ikaw na lang, gonggong. Mahal namin ang Pilipinas. Ika nga nung, itong si Taminmil, di ba? Mahalin natin ang Pilipinas. Anong sabi ng tatay niya? I will wait for you in hell. Kaya kayo. Oy, mainit ba dyan? Down under, mainit ba dyan? Pwede bang pakipasukan na lang ng mga cactus at pinya yung mga yan? Ngayon, sa GMA News Online, nandun pa rin tayo sa Flying Elephant na sabi ni, ni Maldita ng Bayan. Amy, US Embassy said planners miss telling NAIA of military planes arrival. Ayun naman pala, na-miss naman pala hindi nakapag-coordinate. Ayan po ang sabi ni Amy sinabi daw sa kanya. Now, mga kababayan, eto na. Strike 2 yun Strike 1, Afghan refugees. Strike 2, the Flying Elephant. Strike 3, eto na. No? Latest po ito. Inquirer, Senator Marcos questions shipment of 39 million gallons of fuel from Pearl Harbor. Yun po. Napag-alaman na naman po ni Senator Maldita ng Bayan ito na kumbaga, no?
ang United States dahil mukhang naghahari-harian sa ating bansa ay magsiship, no? Illegally ba ng mga gasolina galing sa Pearl Harbor at ilalagay po yan sa container, diyan po sa Subic. Ayan. Senator Amy Marcos on Wednesday questioned the supposed shipment of 39 million gallons of fuel of United States Navy from Pearl Harbor to Subic. Marcos, who chairs the Senate Committee on Foreign Relations, demanded an explanation from the Department of National Defense and the Armed Forces of the Philippines. Data from several information shipping trackers shows that the oil cargo was loaded at Pearl Harbor on the U.S. registered tanker Yosemite Trader on December 20 and entered Philippine territory on Tuesday. Tignan nyo, talagang may ano siya dyan. Kumbaga, meron din siyang puting ahas. No, tinatrack niya yan eh. Kasi, siya ang committee sa foreign relations eh. Di ba? Pero, pagdating sa US, talagang maingay na maingay siya. Pero pagdating sa bullying ng China, konti lang ang statement niya. Di po ba? Dapat dito kay Amy, since ayaw na ayaw mo naman sa ng United States, i-give up mo na ang diplomatic passport mo kung meron ka man na papunta ng US. Saka dapat itong US, iban na rin siya dito. Huwag ka na rin papasukin dito. Napaka-drastic no? As of Wednesday morning, the Yosemite Trader remained in its position overnight some 50 kilometers west of Subic according to shipping tracker Marine Vessel Traffic. Talaga naman. Marcos likewise lamented what she dubbed as inexplicable silence of both the Philippines and the U.S. government on the matter. She particularly noted that this move only fueled suspicion about the pre-positioning of military supplies in the country amid predictions of an eventual war between China and the US over to... Ayun naman pala. No? Huwag niyong gamitin ang Pilipinas, kayong US, na i-stage nyo kami para sa China nyo war. Yun. Kaya naman pala, wag. Kailangan manalo ang China. Ito pa sabi niya, not again. This is strike 3 in attempting to deprive the Filipino people of the right to know. Talagang sinabi niya na po, strike 3 po. No? The senator emphasized that the nation's mutual defense treaty is not a license to leave Filipinos in the dark. Talaga naman. This is not just an issue of foreign policy but the Filipino sovereignty, even environmental safety. The government better have a clear explanation for this. Ikaw naman, Senadora Amy, nagsasalita ka ng ganyan. Nakitang-kita naman ang bias mo. Bakit hindi ka makapagsalita ng ganyan pagdating sa kagagaguhan ng Chinese mga fishermen sa ating West Philippine Sea? Alam mo ba kung anong ginagawa ng mga fishermen ng Chinese sa ating West Philippine Sea? Aside sa nagnanakaw na sila ng ating resources, dinadamage pa nila ang ating environment. Di ba? Balitang-balita yan. Ano ba statement mo doon sa balita na pinakita yung evident na pagsira ng ating coral? Anong masasabi mo doon? Nag-cite ka kasi ng environmental dito eh. Pero ganyan din ba katindi, kaanghang ang sinabi mo sa paninira ng mga Chinese fishermen sa ating environment dyan sa West Philippine Sea? Dapat fair, di po ba mga kababayan? Napaghahalata na talagang anti-US si Senatora Amy Maldita ng Bayan Marcos. Wala akong pakialam kung Marcos ka, pero iba yung pananaw mo eh. So, hindi naman ikaw sinusuportahan ko eh. Yung aking Pangulo, sabi ko, suportado ko si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit Bongbong ba pangalan mo? Magpresidente ka muna. Yan, ang sabi nga ni Enrile, magpresidente muna kayo para alam nyo, di po ba? Ngayon, pag ikaw ang naging presidente, kung sakasakali lang, paalisin mo na ang US Embassy, paalisin mo na, iban mo na ang lahat ng US nationals, pati yung mga Pilipino na may US citizenship, bawal nang pumasok ng Pilipinas kasi ayaw nyo eh. Ang papasukin nyo yung mga salaulang Chinese. Yan, ibenta nyo na lang ang Pilipinas tulad nito. Yun. Ano ang sabi ng US Embassy dyan? Fuel transfer done
via proper channels and contracts. O, ayan po ang depensa ng US Embassy. O, ito po ang sabi nila ha. Si spokesperson Kanika Gangopadyaw. Quote, "We can confirm that the Yosemite Trader, a commercial tanker, is currently in the vicinity of Subic Bay, Philippines, in order to transfer clean fuel from the U.S. military facility at Red Hill, Pearl Harbor, Hawaii, to a commercial storage facility at Subic Bay. This is one of the multiple shipments of safe, clean fuel from the Red Hill facility to other locations in the Pacific." Oh. So ayaw po niyan ni Senatora Amy Maldita ng Bayan Marcos. Kasi nga po, no, the insinuation again, gagamitin ng US military para po sa kanilang gera sa China. O ayan po, doon po yung ginagawang naratiba ni Amy Marcos, no? Na sabi niya, gagamitin, pinoposisyon ng US military yan para po sa eventual war nila sa China over Taiwan. Yung po yung pananakot na binibigay nitong si Amy Marcos. Ngayon, si Amy Marcos, tinira niya na po pati yung DND at AFP. Ayan po. Amy Marcos hit DND AFP silence on massive US fuel delivery to Subic. Yan na lang po, no? Kasi daw po tahimik. Okay? So now, mga kababayan, nung hindi po mai-transfer, no? Hindi pagang walang ayaw payagan kasi nga nagngangaw-ngaw itong Maldita ng Bayan. Ayan po, balita ng Manila Times. US tanker in fuel transfer leaves Philippines after failing to get diplomatic clearance. Umalis na lang po. Umalis na lang. O di, walang problema. Umalis na lang. Ayaw na. Di ba? O, sayang naman. No? Kasi yung naratiba na ito daw ay gagamitin ng US military para sa kanilang laban sa China over Taiwan. Yun ang binigay na kasi wala daw transparency kaya iniisip nitong si Maldita ng Bayan na yan ay gagamitin para sa gera. A US registered oil tanker carrying some 5 million gallons of military fuel was forced to leave the country after it failed to obtain a diplomatic clearance from the Philippine government. Hindi na daw po pinagbigyan. Di ba? Okay? So, balik na lang sila. Ibabalik na lang yan o di kaya i-store na lang, no? So, kaya, yun na lang po ang panakot, no? Panakot ni Maldita ng Bayan Senator na gagamitin para sa gera sa China daw. Yun. Talagang protektado po nila ang China. Mapaghahalata naman po. Eto po. 'Di ba? Tinatanong niya ano yung masasabi ng AFP at DND. Sabi ng AFP to investigate Subic fuel transfer. The AFP will investigate the attempted shipment of 39 million gallons of fuel from a US military base in Hawaii. In an interview with the AFP Chief of Staff, General Romeo Browner Jr. said, "We started an investigation also, and we are ready to present the facts we have unearthed about this importation of gasoline into the country." Yan. So, nag-iimbestiga po sila. Okay? So, wala tayong magagawa dyan At ang sabi ni AFP, Bronner denied the AFP was involved in the fuel shipment. But we saw documents that support the importation or the transfer of this gasoline in the country. Tama naman. Dumaan naman sa proper channel, sabi nga ng US Embassy. Pero, ang sabi lang ni Amy, transparency. Ayun na nga, may transparency by showing the documents. Sinabi na. Hindi niya pinaniniwalaan kasi galing mismo sa US Embassy. Hindi siya naniniwala Sabi ko sa inyo, the anti-American sentiment. Kahit na ano pang i-present niyan sa'yo na may dokumento maliwanag. Tulad ng sabi rin ni AFP Chief na we saw the documents that support the importation or the transfer of this gasoline into the country. Di po ba? Kaya, yung naratiba ni Amy, basta Amerikano, pero pagdating sa China, less talk. Di po ba? Ano pa sabi ni Browner? He said there were government agencies that are involved, but we will not mention what these agencies are. However, in case we're invited to an investigation, we are ready to explain our side. Ayun naman pala.
He said the US usually asks for permission from the government to bring in military logistical requirements into the country. The direct items, for instance, that come into the country are given notice to the armed forces. O, di po ba? In a statement Friday, the Defense Department said the fuel transfer is part of regular commercial transaction between the US government and the Philippine companies. O, dapat inalam muna nitong si Amy Marcos kung ano ba talaga, gagamitin ba yan ng US military o ano pa. O, sabi dito, between the US government and the Philippine companies. Di po ba? O, sobrang paranoid kasi, hindi mo na ibigay lahat muna ang detalye kung di nagngangak-ngak Di ba? Kakaasar O. Kayo po, mga kababayan, ano pong masasabi nyo dyan, no? Na strike 3 na ni Senatora Amy ang US government. Una, sa Afghan refugees. Pangalawa, sa Flying Elephant. At ito nga po yung transfer of gallons of gasolina. Umalis na lang. Kasi nga, nagngangaw-ngaw gagamitin daw po ng US military para sa gera nila sa China. Naghahanda daw po. Ayun, yun po yung sinasabi sa ating naratiba. Nananakot na naman. Yan lang po yan. Pero pagdating sa China, wala silang gaanong masabi. Di po ba? Kayo, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.